Okay. So please mute your microphone except for Ma'am Ranieses because she will be the one who will give the opening prayer. Okay, good morning everyone. Welcome to our second day of our webinar, the Facilitate e-learning session. Hope you have a nice experience yesterday. So before we start our activities, let us first have an opening prayer to be led by Ma'am Ramona Ines Ranieses. Ma'am? Sige na ma'am, you can now start the prayer. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. Let us bow our head and put ourselves in the presence of the triune God, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Almighty God, we ask you for your forgiveness for all our shortcomings, our faults, and failures. We praise, adore, glorify, thank you, and hope in you. You have showered on us abundant blessings, and your presence continuously reminds us of your faithfulness and guidance. You have laid upon our shoulders the noble mission to assist in the progress and development of our country as your missionaries. Bless us, guide us, show us the way, so that we can fulfill our mission with your loving care and protection. God the Father, we humbly ask you to shower Sir Joel, our speaker, our facilitator today, of your greatest inspiration, so that he may share the most of his knowledge, heart, and soul with us on the various topics. To my co-participants, Lord, we ask you to bestow upon us the brilliance and serenity of mind to absorb the invaluable knowledge imparted on us and put them into practice, whatever we may learn today. We pray that you bless our staff in our respective schools, our families, that they may be able to fulfill their task responsibly, that the objectives we have set may all be achieved. Your infinite blessing would mean the success of this training. May we be all living witnesses of your genuine love through the enactment of the knowledge acquired through this training. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you very much, Ma'am Ranieses, for the very nice and very enlightening prayer. Today is our second day. This is now the activity that we will now discuss the different activities that we will need to start during the day one, and we will continue it today. And another activities that we need to uh, start. Okay? So, by the way, Ma'am Obligasyon, ikaw po ang magpe-prayer tomorrow ha, Ma'am Joros. Obligasyon. Sige po. Okay. So tomorrow po we have another webinar. Ano? So araw-araw po ang webinar natin. Sige. So let us now start. We are now 24. Okay. Okay. So, good morning again. This is now our activity today. Mamaya po, kung may mga questions kayo, you can ask questions regarding kahapon at saka yung ngayong gagawin. Okay, so doon sa website natin, is, sir, pakimute ng mic, sir. Pakimute.
This is our activities today. Okay. By the way po pala, may mga nagre-request na palitan daw sila ng ibang participants. I'm sorry to tell you po kasi nakalock na po ang LMS natin. Hindi na po siya pwedeng dagdagan at saka bawasan. Kahapon po ng 4 o'clock, nilock ko na po siya. Hindi na siya pwedeng bawasan at saka hindi na siya pwedeng dagdagan. So, wala na po tayong ibang choice but to continue the training or kung hindi po matapos ngayon, pwede kayong sa next batch siguro. Ganun. Okay. Wait lang po. Medyo bumabagal ang connection natin. Okay, habang sinaset up ko, ano po yung mga difficulties counter natin kahapon in regarding the LMS or the use? Based on my record, mayroon na pong 10 nakatapos ng technology plan. Then may 4 nang nag-submit ng study guide. Okay, so we will continue these activities. Hopefully matapos na lahat na makapag-submit ngayon ng study guide at saka technology plan. Kasi ang activity natin ngayon is on how to develop your LMS based on your technology plan. So, yung sa technology plan nyo at saka sa study guide, gagawin nyo na yun na actual. I-actual nyo na po siya doon sa LMS natin. We have a problem with our LMS. Bakit hindi ko siya ma-access? Okay. Okay. So, ito po yung ano natin, dito niyo po makikita yung topic ninyo, at saka yung mga password and username. Now, take note, this password and username can be used in our development site, So, nandiyan na po yung mga password ninyo at saka username na ginagamit, Tagal mag-load. Ano nangyari dito? So this is now your password and username. Ito po ay gagamitin nyo dito sa testda5@genomnew.com. So you're going to log in this one. Once you log in, you immediately change your password. Palitan niyo po yung password. Now take note, kung ano po yung username ninyo, yun din po ang gagamitin ninyong username doon sa development site, Ang tawag po natin dito ay development site. So pag pumasok po kayo dito sa development site, makikita nyo na po yung mga iba-ibang qualification. Example, bread and pastry is Marilyn Brito, food and beverage, Melanie Riverente, housekeeping, Crisanta Sapico, electronics, Erwin Benitez, Roger Borromeo, Elmer Brampillo, and the sample user. Ito po kasi yung ginagamit kapag test. Rice Machinery Operation, Ma'am Chloe Ann, and Sir Ronald Saulon. Agriculture, Rochelle Adivino. Agricultural Crop Production. Organic Agriculture Production, Ma'am Grace Dihumo, Catherine Mancera for raised organic hogs.
So ito po yung topic nyo. And for the organic agriculture produce various concoctions, Sir Christopher Locsin, Paul and Daniel Mandate, Ma'am Rosini Obligacion, and Ma'am Ramona Rañeses. For electrical installation and maintenance, Sir Renato Bertillo, under install wiring devices. For medical transcription, Sir Jesus Montealegre. Healthcare services, Ma'am Sheila Blossoms Bo. Caregiving NC2, Jocelyn Luna. Contact Center, Ma'am Gia Saituno and Bessie Gita. Bookkeeping, Ma'am Precious Ann Mabini, Sir Edwin Magalona, and Ma'am Lalaine Rosales. Domrac, Sir Dian Codornes. Dressmaking, Ma'am Maria Asuncion May Cabrilla and Ma'am Maria Asuncion Locsin. Parehas ang pangalan nila. Halos parehas pala Maria. SMAU, Sir Jason Acuña, Sir Dennis Perdigon, and Sir Salvador Talangan. So yan po yung mga participants natin. Sino pa po ba ang hindi ko na natawag doon? Anyone? May na-miss out ba akong pangalan na hindi natawag? Your role is trainer. Ano? Kung makikita nyo, dito kayo po ay teacher. Okay? Teacher. So there are 3 common roles in LMS. The first one is admin. I am the admin. Ano ang karapatan ni admin? Pwede akong mag-add ng teacher at saka ng student. And the next is teacher. Ano ang karapatan ni teacher? Pwede siya mag-add ng student. Almira? So, pwede kayong mag-add ng student ninyo as teacher. Pero ang student lang siya. Wala siyang karapatan. Okay? So, ang role po ninyo is you can add your student and you can modify the content of your LMS. Okay? So, let us now start our first activity. I-discuss ko po sa inyo yung activity para at least alam nyo kung paano umpisahan. Ang first activity natin is... Ano ba yung first activity natin dito? Okay. Lesson, sa Unit 3 na tayo po, Unit 3. So, dito tayo sa adding, ang first activity natin is yung Lesson 3, Managing Courses. So, di ko na po ito di-discuss na Lesson 1, Lesson 1, Lesson 2, basahin nyo lang po kasi mayroon siyang forum at saka mayroong quiz. Pagdating sa Lesson 3, wala na po siyang quiz, activity na po ang gagawin nyo. Okay? First activity is adding a course section. Okay. Ano daw ang gagawin sa adding course section? Okay, adding course section. Go to testthefib.genomio.com and log in using your provided username and password. So, sino na po ba nakapag-testing ng pag-login doon sa website ng testthefib.genomio.com? So, take note po, palitan nyo agad yung password kasi pag hindi nyo pinalitan yan, naka-expose po siya ngayon. Nakikita nyo naman, naka-table. Pwede yan palitan ng kasama ninyo. Sana hindi yun mangyari ha. Kasi sa amin, nung nag-training kami, marami ang gumawa noon. Yung kapwa niya, trainer, pinalitan yung password, hindi na siya nakaka-access. Sana walang ganito dito sa atin ha. Tulungan po tayo dito. Huwag natin gagawin po yun kasi masama po yun. Okay? So, palitan ang password and username. Then, click facilitate. Wala pa akong facilitate. Wala po ito. Direkta na kayo doon sa, direkta na kayo doon sa qualification ninyo. So, go on directly to your qualification. Kunwari I will use this. Kunwari, computer system servicing. So, direkta na po kayo dito sa computer system servicing. Where are you? Okay, this one. So, ito yung sa computer system servicing. Okay, so direkta na po kayo dito pumasok sa computer system servicing. Ayan. Okay? So, kung makikita po, mayroon na palang nag-edit kagabi. May nauna na. Sino kaya ito? Okay. So, ang nakalagay lang dito is LO1, LO2, and LO3. Ang first activity natin is inside the course, turn editing on. Turn editing on. Paano mag-turn editing on? Just click this one. Itong parang gear sa gilid. And click turn editing on. So, kung makikita nyo, mayroon na siyang mga lapis dito. Okay? So, kunwari, naka-assign sa akin LO4. So, ilagay ko na LO4.
Kunwari, ang LO4 is test, tama ba? I don't know kung tama. Test network devices. Take note po, ang basis po natin dito is TR at saka CBC. Ha? Huwag mo kayong maglagay ng kung ano-ano dito na naisip nyo lang. Ha? We will use the TR and CBC. So, test and network devices and click enter. Ayan. LO4, test network devices. Then, pag na-edit nyo na po siya, okay, ganito pala ang gagawin. I-click po siya, LO4, then, test network devices. Network devices. Okay. Pag ganito po, ang gawin nyo, i-press nyo po ang print screen. Print screen. Bakit i-press yung print screen? Kasi po, ipapadala nyo doon sa development site natin. So, na-press na yung print screen, i-open nyo yung Word. Okay. Ang print screen po, nasa keyboard po yan ha. Mayroon po dyan na keyword na PRINT SCSYS. Yan, print screen. So, i-paste nyo po dito. Paste. Ayan. Oh, nakita na ito yung ginawa mo. So, lagyan mo siya ng, ano ba? Lagyan mo siya ng encircle. Na ibig sabihin, yan yung ginawa mo. Nasaan na ba yun? Insert. Okay, siguro marunong naman siguro kayo sa Word. Bala na kayo kung paano nyo gagawin yun, kung paano nyo i-encirculan yan. So, ayan, may encircle na. Ibig sabihin, yan yung linagay mo. Okay, so after that, lagyan ng pangalan. Prepared by. Kunwari, ako. Then, save. Save as desktop. Activity task 1. Okay, task 1. So, anong gagawin nyo doon sa task 1? Okay, so pupunta po kayo dito baga sa development site natin, ay sa SPS LMS ninyo, meron dyan na submission din. Kasi kailangan ko ng ebidensya na ginawa nyo talaga yon. Okay, so dito baga yan, di ba? Adding course section. Dito sa submission din, yung ginawa nyo kaninang print screen natin, is ipapadala nyo dito sa submission bin, no? Ang content niya po is saan yun? Ito ang content niya, no? Ayan. Na ito yung nilagay nyo. Okay, kung gusto nyo pang medyo detalyado, lagyan nyo ng link. Kopyahin nyo lang link. Kunwari dito, saan na yun? Dito, yung sa genome nyo na na-edit nyo na, lagyan nyo ng link. Kopyahin nyo yung URL niya. Then, ilagay nyo dito sa ayan. So, ibig sabihin, pag in-access ko to, yan ang lalabas. Okay po? That is task number 1. Okay? So, pag tapos na, kasi titingnan ko rin yan doon sa development site ninyo. Okay? Kagaya nung kanina, ito si sir, kanino kaya ito naka-assign? Mayroon ka ng check later on. Kaya lang, for sure, hindi ka pa nag-submit ng document doon sa submission bin. Okay po? Ayan. Madaling-madali lang, di ba? Kayang-kaya. That's task number 1. Okay. How about task number 2? Ano yung task number 2? Okay. Task number 1 is adding. Task number 2 is enroll. How will you enroll trainee? Okay. Take note. May mga qualification na marami ang trainee. Example, anong mga qualification ang marami ang trainee? CSS, sir. Yan, CSS at saka organic agriculture. Yeah. CSS, organic agriculture. Marami sila. Huwag nyo pong i-add ang trainer within your qualification. Kasi hindi po pwedeng maging student ang kapwa mo teacher. Pwede kayo mag-add ng trainee outside. Example, si Sir Christopher.
i-add niya si Sir Erwin Benitez. Si Sir Elmer, i-add niya si Ma'am Grace Dihumo as student niya. Pwede po yan. Okay? So, ang gawin niyo po ninyo, i-add nyo na lang yung mga classmate ninyo as your students. Okay? Siguro at least tigdadalawa lang na students. So, therefore, itong tatlong ito, magkakaroon sila ng 6 na students. 2 kay Sir Erwin, 2 kay Sir Roger, 2 kay Sir Elmer. Pero hindi po pwedeng yung student ni Sir Erwin, yun din ang edad ni Sir Elmer. Hindi po pwede yun. Isa lang ang student dapat yan. Okay? So, bali 6. So, kuha na lang po kayo dito. So, sharing po yan ha. You add and I will add you. Ganun lang po yun. Ha? So, ngayon, paano mag-add ng students? Okay. So, kunwari, I am the sample users. I will add Ma'am Rochelle Adivino as my students. Paano natin gagawin yon? Just click set the module, yung qualification ninyo. Dapat nandito po kayo sa qualification ninyo. Take note, hindi kayo pwedeng mag-add ng student from other qualification kasi hindi kayo teacher doon. Okay? Kung saan lang kayo teacher, yun lang ang pwede nyong lagyan ng student. Example, ito. Si Ma'am Chloe, hindi niya pwedeng lagyan ng student dito sa CSS kasi hindi siya teacher dito. That's the rule. Okay? So, the system will not allow you to do that. O, kunwari, sa setup computer network, what you're going to do is click this wheel again, itong gear. Okay po? Pagka-click ng gear, i-click yung more. Ano? I-click yung more. Then, pagka-click ng more, lalabas itong course administration. Okay. Click the users. Okay. Click the users. Then, after clicking the user, click the enrolled users. Ayan. So, kung makikita nyo dito, oo, mayroon na nga pala mga student. Kaya lang ang problema, di ko alam kung kanino mga student ito. Dapat dinocument niyo sir, yung kung paano mag-add. Ano? Okay. Kunwari, i-add ko, sino ba yung i-add ko kanina? Okay, anyway. So, how to add? Just click enroll user. Enroll user. Then, assign role, syempre, student. Huwag niyong gawing teacher. Ay, hindi, wala pala kayong role as teacher. Kasi ako ay admin, kaya ito yung pwede kong gawin. Manager, teacher. Pero kayo, ang pag-clinic nyo lang dyan, student lang ang makikita nyo dyan. Kunwari, i-add ko si Ma'am Sapi ko. Nandiyan na ba si Ma'am Sapi ko? Okay. Pag nag-type pa lang kayo ng isang 3 letters, maglalabas na dyan yung mga option. Nandiyan na. Okay, kunwari si Ma'am Gia ang i-add ko. Ma'am Gia. Okay, ganyan. Pag ganyan ang itsura, i-print screen nyo naman. Print screen. Okay, para may ebidensya na kayo ang nag-add niyan. Then, gawa naman kayo ng new document. I-paste dito. Then, i-paste yung link. Yung link. Okay, kasi para ma-checkan ko yan, kailangan ko ng ebidensya na ginawa nyo talaga siya. Okay. Then, save this one as task 2. Task number 2. Okay, task number 2. Okay, then, isend nyo ulit doon sa, saan natin isisend? Isisend nyo ulit dito sa submission bin ng enroll learners. Okay? You need to enroll 2 learner. No? 2 student po ang kailangan ninyong i-enroll. So, ika-click nyo lang yan, enroll. Then, pag, kunwari ito pa, ilagay ko pa Sir Ronaldo Saolon, then, enroll. Yan na. So, nandito na si Sir Ronaldo Saolon at saka si Ma'am Gia. Sige. So, para hindi, alisin ko muna dito sa group na to kasi, sige, i-unenroll ko muna sila. Si Sir Ronaldo Saolon. Okay? Take note po ha, lahat po ng gagawin ninyo dapat may ebidensya po na kayo ang gumagawa. So, i-print screen po ninyo yung mga ginagawa nyo with the link para at least alam ko na kayo ang gumawa. Pag check ko, maglalagay na lang ako ng grade, okay na yan. Okay? Sige. So, that is how to enroll users.
Okay, madali lang, di ba? Kayang-kaya. Okay, sige. Question pala. May question ba? May question po ba tayo before we proceed to task number 3? Oh, ma'am. Ma'am Kami po, Gia. sa contact center po, dalawa lang kami ni Yes Ma'am po. Bessie. Yes po. Baka po lang kami ng student. Ay, di po. Walang problema, ma'am. Isa lang yung student na pwede. Ay, hindi, ma'am. Hindi, ulitin ko, ma'am, hindi mo pwedeng i-enroll yung kapwa mo teacher as a student. Kukuha ka po sa ibang Okay. ibang qualification Ibang para qualification. yes, hindi mo siya pwedeng gawing student. Okay, sir. Thank you, ma'am. Opo. May question pa po? Thank you po. Other question? Sige, yes, Question sir. pa tayo. Sir, yes, sir, yes, sir. Dahil po ako nakaka-log sa testthefibgenomeo.com. Ginamit niyo po ba, sir, yung password na nakalagay doon sa yung dito? Teka na, tingnan ko, sir, ha? Where are you? Where are you? Ito. So, dapat ito, sir, yung ano mo, sir, gagamitin na password dito, ha? So, si Sir Bertillo. Ang username mo, sir, is Renato Bertillo, at saka ang password mo dapat, FELS, capital F, small letter L, S, 00503. Madali lang tayo, sir. Password, F, capital. Pwede mo naman, sir, mamaya, sir, gawin yun. Kasi nandyan yan. Nakasave naman yan dyan, sir, sa dito, sir. Okay. Dito, sir, dito, sir, sa baba. Nakita niyo ba yung itong flowchart? Sa baba niyan, may assigned topic via development LMS website. Pag clinic mo po yan, ito yung lalabas. Nandyan yung mga accounts ninyo. Tapos, pag login mo, sir, palitan mo na lang, sir, yung password mo. Kasi hindi ko alam yung mga password ninyo. Naglagay lang ako ng temporary password. Okay po? Okay. Sige. Okay, sige, sir. Thank you. Okay, question po regarding doon sa task 1 and task 2. Walang question, madali lang. Ibig sabihin, madali lang. Ano? Sige. DPC lang. So, okay, sir. Kaya yan, sir. I-mute muna kita, sir Ato, ha? I-mute muna kita, sir. Okay lang po ba, sir Ato? I-mute kita? Okay. Okay. Thank you, Okay sir. po. Okay. Sir. Okay, so, I think, wait lang hata. I-charge ko muna yung laptop ko. Nag-warning na. Wait lang po. Okay, let us continue. Sige, next is task number 3. Ano yung task number 3? Task number 3. So, task number 3 is performing course backup. Ito ang pinakamagandang part ng LMS. Bakit? Because your LMS can be backup. Pwede mo po siyang i-backup and pwede mo siya i-move sa ibang website. Example, gumawa ako ng LMS dito sa ginagawa natin ngayon. Itong ginagawa natin dito sa testthefib.genomeo.com, this is temporary. Pagkatapos ng training natin, hindi nyo na siya ma-access. So, pwede mo siyang kopyahin. Yung mga ginawa ninyo dito, pwede mong kopyahin. Okay? So, how will you back up? Okay, connect. Okay, so the same, go to the Genomeo, testthefib.genomeo.com, click the gear, okay, so at that point, gagawa na po tayo dito na sa TESDA. Dito na po ninyo yan gagawin. Paano ba mag-backup? Okay, go to your assigned competency or qualification, example, this one, set up computer network. Take note po, ha, pag magba-backup po kayo, ang backupan nyo lang, yung LO nyo, ha, huwag nyo backupan lahat. Kasi pag binackupan nyo lahat, ibig sabihin, kinopya nyo yung ginawa ng kasama nyo. Ha? Pero okay lang naman yun kung magpapaalam kayo. Okay. Sige. So, how will you take note, kung naka-turn off yung editing mode, i-click nyo ulit yung turn editing on. Okay? Then, sunod is
backup. Ayan, ito po si backup. Okay. So, dito po sa backup, meron na po dyan mga naka-check. So, i-check nyo po itong mga hindi naka-check. Wag nyo lang po i-check itong IMS Common Cartridge 1.1. Wag nyo po siyang i-check kasi magsisave po yan ng old version ng model. So, i-check nyo po lahat except IMS Common Cartridge 1.1. Okay po? Malinaw po yan ha. Then, click next. Okay. Ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo po checkan lahat. Ang checkan nyo lang po, like, kunwari, naka-assign ako sa LO4, checkan nyo lang po yung LO4. Okay? LO4 lang kasi yan ang naka-assign lang sa akin. Then, click next. Masyado po ba ako mabilis? Okay lang naman. Okay, sige. I think okay lang. Sige. So, paka-click ng LO4, kasi yan ang naka-assign sa akin, click next. Yan. So, file name, pangalanan nyo po itong file name ng pangalan nyo. Backup, Joel Navarro. Okay. Huwag nyo pong deletein yung .mbz kasi yan yung subscript ng file. So, ibig sabihin, itong backup na ito, ako ang nag-backup niyan. Okay? Then, click perform backup. Then, click continue. Ano yung na-click ko? Okay, the backup was successfully created. So, paano natin makikita kung nandyan na yung backup na yan? Ayan na po. Backup Joel Navarro.mbz. So, what you're going to do now is print screen na naman. Print screen. I-print screen. Then, i-paste na naman doon sa Word. Kopyahin yung link. Ito. Then, ilagay. Then, i-save as task number 3. Then, ipadala ulit doon sa submission bin ng task number, saan ba yun? Ito, i-submit dito sa dito, performing course backup. I-submit dito yung output ninyo. Okay po? So, ganun lang kadali ang gagawin. So, actually, this activity is, madali lang ito. Simpleng-simple lang ang mga activity na yan. Okay? So, next po is, ito na, medyo complicated na ito. Kanina, I tried to record this one, kaya lang nagkakaproblema ko sa recording kanina, kaya hindi ko siya nagawa. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-set up ng web conference. Okay? Magdi-discuss kayo, magde-demonstrate kayo kung paano kayo magkakandak ng web conference using Google Meet. Okay, paano? So, step 1, okay. So, ano daw ang gagawin? Tingnan muna natin. So, you're going to log in your Gmail account. So, wala naman problema. Lahat naman tayo naka-Gmail, di ba? So, just type in your browser, just type account.google.com. Okay? So, ito kasi naka-login na kasi ako. So, hindi kayo naka-login, magpa-pop up diyan yung yung account. So, i-login po ninyo yung account nyo. Pag naka-login na, okay? Just type calendar. calendar.google.com. Bakit magka-calendar? Because you need to schedule your webinar. Kasi hindi naman pwedeng ura-urada mag-webinar agad kayo. Ngayon na mismo tayo mag-webinar. Hindi, mag-i-schedule kayo. Kunwari. So, this is now the appearance of Google Calendar. Okay? So, kunwari, kailan ba ako mag-i-schedule ng webinar sa student ko? Kunwari, sa June 22. Okay? Just double-click the June 22. Ang lalabas dyan ay
June 20. O, kunwari, ibang date na lang kasi mayroon tayong schedule. Baka mahilo kayo. June 29. Kunwari, June 29. Anong oras ba ako mag-schedule ng webinar sa student ko? Kunwari, 9 a.m. So, just click 9 a.m. Ayan na. So, ano ang pangalan ng webinar ko? Kunwari, CSS webinar orientation. CSS webinar orientation on TWSP program. Okay. Anong oras? 9 to 10. 9 to 10. Gusto kong gawing 9 to 11. Di-adjust mo tong gawin mong 11. Ibig sabihin, yung webinar mo, 2 oras. Okay? Next. Then, click save. Okay? After that, double-click. Paka-double-click, ito na yung lalabas. Ulitin ko ha. Paka-save, i-double-click yung schedule. Ito na yung lalabas. So, ang gagawin po ninyo is i-edit natin yung appearance. I-click po ninyo itong Add Google Meet Video Conferencing. Okay, kung makikita ninyo po, nag-create na siya ng link. This is now your link na gagamitin during that schedule. So, location. Lagay nyo yung pangalan ng school nyo. No? SFIS. Yan. Okay, yan. Ano? Notification. Okay. Kailan ba ino-notify yung mga ilalagay kong participants? So, ilagay ko through email. No? Ibig sabihin, magsasend ng email yung Google doon sa mga participants ko. Okay? So, kailan ba siya magsasend ng email? So, pwedeng gawin kong 1 day before. Ibig sabihin, before the schedule, magsasend siya ng email to remind yung mga participants. Pwede kang maglagay 1 day at saka 1 hour. Ibig sabihin, before June 29, magsasend siya ng email. At saka, pag 8 a.m., magsasend pa siya ng pangalawang email para talagang hindi mo makalimutan. Bahala na yan si Google mag-send. Okay? Next. This one, syempre dapat ang naka-appear dito yung pangalan mo. Okay? Then, anong kulay? Pwede mong i-modify kung anong kulay. Let's say green para healthy. Then, yung invite, ano bang lalabas doon? So, free. Ibig sabihin, ito, pag nag-email kasi si Google, magre-respond siya dyan ng yes or no. So, pag free ka, magre-respond si user mo ng yes. Pag hindi ka free, magre-respond siya ng no. Di ba yung ginawa ko sa inyo nung day 1? Nag-response kayo ng yes. Di ba? So, visibility. So, ang gawin yung visibility is public. Ibig sabihin, lahat ng user mo ay makikita yung ito. Gawin nyo itong public kasi minsan may mga student na hindi nakaka-receive ng email. So, pag hindi siya naka-receive ng email, ipadala mo na lang itong link sa kanya through text message. So, i-open niya na lang yan sa internet. Okay? Then, you add a description. So, you will add the description. Let's say, so, this webinar is used for orientation. So, bala na kayo mag-explain. Tapos, lagay nyo din ng rules. Rules. So, ano daw yung rules? Number 1, let's say, do not speak when you are not about to talk. Put your microphone to mute. Do not click the present button. Mga ganon. Okay? So, let's say, do not click present button. Okay? Okay. So, ganyan bala na kayo maglagay dyan. So, that is now the appearance of your invites. Ang tawag natin dito ay invite schedule. Now, sino ang magiging participants ko? So, dapat alam ko yung mga email address ng participants ko. Kunwari,
maglalagay ako, kunwari, sample user@gmail.com. Yan. So, yan ang ano ko, first guess. Sino pa? Kunwari, Jose Rizal @gmail.com. Okay? Yan. So, may dalawa na akong guess. Oh, meron nga. Sino kaya to? Okay. So, these are my two guests. The moment I click save, Google will now send the invites to my students. Okay? Including the links. Ilagay ko yung email ko dito. Okay. So, tingnan natin na. So, mayroon akong tatlong participants. So, in your case, dalawa lang po ang ilagay niyong participants. At least dalawa lang. So, syempre, ang ilagay niyo dyan na participants, yung kaklase niyo na lang. Yung classmate niyo. Yung classmate niyo ang ilagay niyo dyan. Huwag kayong maglagay ng iba kasi baka yung nilagay niyo nandun pa sa Mindanao, antayin niyo pa siyang mag-response. Okay? Then, press print screen again for your evidences. Okay? Print screen, kailangan natin ng ebidensya na ginawa nyo talaga yan. Okay? Where's the delete? Okay, so ulitin ko Print screen. Print screen. Then, i-paste doon sa ebidensya. Yan. Itong, lagyan nyo ito ng highlight. Ibig sabihin, yan yung mga participants nyo. Then, send me the link. Okay. Yan. Ayan na yung link. Okay. Then, save. Okay. Pag sinabing save, it will be now sent to you to the different participants. Yan. Magsasend na yan si Gmail. So, anong itsura kaya pag nag-send, na-receive ng student? Kunwari, ano ba? Mail. Kunwari, ako yung student. Ako yung isa doon sa recipient. Ano ba ang itsura noon? Okay, wait lang. It's loading. Bakit ayaw? Okay, this one. Nag-error down. Okay, wait. So, I will change my account to, kunwari, ako yung pinadalan kanina. Bakit ang tagal? Okay. Kunwari, ako yung pinadalahan, ito na yon. Joel Navarro, invitation, CSS webinar orientation. So, ito na yun. Ibig sabihin, ang kailangan ko is magre-reply ako dito ng yes. Di ba? Yun yung ginawa nyo nung nag-send ako sa inyo. Ayan, magre-respond yung student ng yes. Ayan. Ibig sabihin, may nag-respond na ng yes. So, automatic, magpapadala si Gmail ng response dito. Ayan. Nag-respond daw si SPs ng yes. So, may dalawa na kang mag-respond. Ayan. So, ganyan kaganda yung pag-set up ng webinar. Okay? Now, step number 2. Kunwari, June 29 na. Paano ako mag-i-start ng webinar sa student ko? So, what are you going to do is just click this link, yung link kanina. I-click ninyo yan. Then, kopyahin itong link. Then,
Sabihan nyo yung, hindi ko siya pwedeng gawin ngayon kasi may ongoing akong webinar. Mawawala ako ngayon. I-click nyo tong join. Sabihan mo yung dalawa mong student na mag-join din. Pag nandyan na lumabas yung itsura, pag ganito ng itsura ninyo, pag ganito ng itsura, ganyan ang itsura, i-print screen ninyo. Print screen. Yeah, print screen. Then, i-paste po dito as an evidence na nagwe-webinar kayo. Nakuha po. Simple, di ba? Kayang-kaya nyo yan. Kailangan nyo ang kaklase nyo dito. Hindi kayo pwede magtrabaho ng nag-iisa. You need to collaborate with your classmate. Mamili na kayo kung sino ang gagawin yung student kasi siya rin ang ilalagay nyo dito. So, dapat makikita dito yung tatlo mong estudyante, ay dalawa mong estudyante, yung mukha nila. Ha? Okay po ba? O, yan. So, pag nagawa na po yan, ipadala naman doon sa ano na siya? Activity number 4. Task number 4. Then, ipapadala po ninyo dito sa saan ba yun? Task number dito nyo na ipapadala. Creating a web conference through Google Meet. Okay po? Kayang-kaya ha? Kayang-kayang gawin yan. Okay? Next. Before we proceed, question po pala. Any question? Question muna tayo. Question. Sige. May question po. Wala, nawiwindang na siguro. Anyway, naka-record po itong ginagawa natin, kaya pwede niyong ulit-ulitin mamaya kung hindi niyo nakuha yung procedures. No? Yan po ang maganda dito. Pag ipopost ko mamaya, siguro mga 11, post na po itong webinar natin ngayon. Okay? Don't you worry. No? Kayang-kaya natin yan. Kasi pwede nyo ulit-ulitin yun. Sundan nyo na lang yung procedure. Okay? So, siguro na po-point out nyo na kung sino ang gagawin mong student. Ha? So, take note po ha. Ang student nyo po dapat hindi pwede yung co-teacher mo. Especially sa CSS at saka sa organic agriculture. Ano? Okay. Yung iba kasi mag-isa lang sila. Like sa housekeeping, sa ano pa yun? Sa caregiving, kay Sir Montealegre sa medical transcription, mag-isa lang siya. Kaya wala siyang problema. Wala siyang co-teacher. Lahat pwede niyang gawing student kayong lahat. Okay po? Okay. Walang question. Sige, proceed tayo sa task number 5. 5 na ba? Okay. Okay po. Task number 5. Adding book resources. Ito na. Ito na yung pinakaunang activity natin na maglalagay na kayo ng content doon sa LMS ninyo. Adding book resources. Okay. Question. Ilang book po ba, sir, ang ilalagay namin? Okay. Depende po yan doon sa nilagay nyo sa balik tayo dito. Ilang book resources po ba sir ang ilalagay ko? Depende po yan dito sa nilagay nyo sa study guide. Okay? Kunwari dito sa study guide, nilagay ko dito sa key concept ay 3. Therefore, I will create 3 books. Malinaw po ba? Kung nilagay ko dito, 4 din. May comment na kansa ko. Sir, pwede ba sir i-edit namin yung study guide namin? Gawin na lang namin 2. Hindi na po, sinubmit nyo na eh. At saka, titingnan ko po yan doon sa, sa TR. Kasi baka 8 ang nakalagay doon, ginawa mo lang 2. Okay. Pero sige, ganito na lang. Kung ang learning content nyo ay napakarami, since limited lang yung oras natin, sige, I will allow you to create at least 3 books. 3 lang, at least 3. Paano nga, sir, kung isa lang ang nandoon? O di, swerte mo, isa lang ang gagawin mo. Okay? So, maximum po ng 3 books. 3 books lang. Huwag nyo na ubusin kasi sa TM baga,
kung ano naka-assign sa imong unit of competency, yung buong learning outcome, gagawan mo ng CBLM. Ilang araw kayo gumawa ng CBLM? Di ba inabot kayo ng 3-4 na araw? Alangan naman ngayon, ang gagawin mo lang books. Marami pa tayong gagawin aside from books. So, sige, at least 3 books lang ang gagawin nyo. Okay? 3 books lang. Pero make sure, kung ano po yung books na kinilagay nyo, yun po ang magre-reflect doon sa key concept ninyo. Kasi baka yung books mo na pinagagawa, wala naman pala doon sa key concept mo. Okay po? Sige. Oh, question. Sigurado ako magko-question na kayo ngayon. Sige, may question po ba? Okay, wala pa rin. Okay, sige. Mamaya nila yan marirealize kung ano ang itatanong Hello, nila. sir. Okay. May question, Oh, sir. ma'am, sige. Question. Sige, go. Sir, per LO po yung 3 na libro na gagawin. Yes, ma'am. Kung ano naka-assign sa yung LO, doon ka lang gagawa. Sa LO lang po. Oo. Sa LO baga, mayroong mga learning content, di ba? May Opo, learning sir. content. Oh. Opo. Kunwari, ang learning content mo sa LO1 ay 8, 3 lang doon ang gawin mo. 3 lang. Opo. Yung sa Okay. LO1 lang po, sir, yung naka-assign lang po. Yes po. Kung ano lang naka-assign sa inyo. Example. So, dito. Sige, ma'am. Okay na. Let us start Opo. para maliwanagan. Thank you, sir. Okay po. Sige, ma'am. Kunwari, naka-assign ako sa computer system servicing under set test network devices. Okay? So, ilan ang ilalagay ko ditong books? Kunwari, 3. Di 3. So, paano maglagay ng books? So, take note po. Huwag nyo pong pakialaman yung LO ng iba. Ha? Kasi may mga nangyari noon, nung batch namin, ang ginawa, yung LO3, minove niya yung LO3 na book, nilagay niya sa kanya. Okay? Papag-check ko, oh, mayroon na yung check. Nagreklamo yung isa, sir, wala na sir yung book ko, nandiyan na sa kanya. Ano, walang ganun ha? Okay. So, how to make a book? Just switch on again the editing, turn editing on. Then, kunwari dito ako naka-assign, add an activities. Okay? Add an activities. Click the add an activities. Then, dito sa activities, marami dyan. Hanapin nyo yung books. This one is the book. Add. Okay. Ano title ng book? Siyempre, yung nakalagay doon sa, kunwari, yung, kasi nga, book 1, test router. Kunwari ang title ng book. Ano yung description? This topic, this book will discuss the basic testing of router using standard procedure. Okay, bala na kayo mag-explain, ano? Okay? Then, click the display description on the course page. Ibig sabihin, lalabas siya doon sa course page. Okay? Then, click save and return to the course. Ayan na po siya. Test router. Now, ang book ay hindi kumpleto kung walang laman. Take note, wala pa yung laman. Cover lang yan. Ano? How will you add a content? Okay. I-click nyo lang ito. No? Click this one. Then, add new chapter. Okay. Add new chapter. Kunwari, ang chapter title ko is, Lesson 1. Lesson 1. Ano title ng Lesson 1 ko? Testing one side of router. Ayan. Testing one side of router. Content. Ito. Dito na kayo maglalaro ng activities. Pwede nyo lagyan ng text, video. Okay. What if gusto ko, lagyan siya ng text at saka picture? Okay. Make sure po, you can use your CBLM. Kung may existing na po kayong CBLM, kunin nyo yung CBLM nyo, i-paste nyo na lang dito. Okay? Para ready na. Pero dapat lagyan nyo naman lamang ng kahit isang picture. Okay? Sige. So, ganito ang gagawin. Kunwari, ano yung topic ko? Since, kunwari may CBLM ako kasi wala akong hawak ngayon ng CBLM.
Kasi pwede nyo naman yan i-copy-paste galing sa website. Pero huwag nyo gawin. Sa CBLM kayo magkuha, ha? Ito, wala siyang ano. Okay. Kunwari, ito yung CBLM ko. Ay, wala siya. Hanap tayo ng may picture. With illustration. Okay. Sample, this one. Kunwari, this one, ano? Okay, ito. Kunwari ito, you can copy this one. Yan. And, copy, and you can paste it here. Ayan. Oh, ayan na siya. Diba? Just easy. Then, save. Ayan na. Lesson 1. Okay? Madali lang, di ba? Okay. Next. Lesson 2. Ano ilalagay ko sa lesson 2? Paano magdagdag ng lesson 2? So, dito sa right side, meron dyan na table of content, lesson 1. Merong gear, mayroong trash bin, mayroong ice, at saka mayroong plus. Click the plus for the chapter 2. So, lesson 2. Ano ng lesson ko? Test LAN side of router. Okay. Gusto ko dito may video. Ha? Okay. So, paano maglagay ng video dito? Okay. Take note ha, iba-iba po dapat ang content. Gusto ko dito may video. Paano ko ilalagay yung video ko? So, saan tayo pupunta? Punta kayo sa YouTube. YouTube. Okay? Kunwari, testing router. Okay. So, ito. Kunwari, ito yung napili kong video. Okay. Nare-recall nyo ba yung nung nasa utilize kayo? Okay. Pero dito mas madali kasi hindi kayo mag-edit. Okay. So, gusto ko ito ilagay doon. Anong gagawin ko? I-download ko ba siya? Kukopyahin ko? Hindi. Madali lang. Just right-click this one. Right-click. I-stop nyo muna pala. Stop. Then, right-click. Copy embedded code. Okay. Take note ha. Ulitin ko ha para to those. I-stop. Right-click. Copy embedded codes. Okay po. Then, balik tayo doon sa content. So, maglagay muna kayo dito ng title. So, this video will discuss the procedures on adding video. Okay? So, paano ko ilalagay dyan yung video? Okay, just click the arrow down. I-click po yung arrow down. Ano? Ulitin ko, click arrow down. Ulitin ha. Click arrow down. Okay. Then click this one, HTML. Ayan, medyo nag-ano na. I suggest na you ask assistance for an IT para dito. Ano, pero kayang-kayang gawin yan. Ulitin ko ha. Pag-type nyo ng text, i-click yung arrow down. I-click yung HTML. Oh, bakit may ganyan na kaya? Hindi ko na kaya. Hayaan mo lang yan. Huwag niyong i-edit yan. Just click enter, enter, enter para di kayo mahilo. Then, i-paste nyo po yung kinapin nyo kanina doon sa YouTube. Huwag nyo pong i-edit yan. As is lang yan. Then, pag ganyan, i-click nyo ulit itong HTML. Ayan na siya. Ano? Ayan na yung video. Then, click save. So, ayan na yung video. Okay? Oh. So, kayang-kaya ha. Kayang-kayang gawin. So, tingnan natin. Sa page 1 ko is my picture. Sa lesson 1. Sa lesson 2, my video. Okay po? Ganun lang kasimple ang gagawin nyo. So, at least mag-add kayo ng 3 lesson. Ano? 3 lesson lang.
dapat may picture at saka may video. Okay? So, kung yung mga advanced dito, pwede kayo magdagdag ng animation. I-research nyo na lang sa internet kasi hindi ko na ituturo dito kasi mawiwindang na kayo. Kasi pwede nyo kayo magdagdag dito ng animation, pwede kayo magdagdag dito ng slideshow. Yung PowerPoint presentation nyo, pwede nyo ilagay dito. Paano nyo ilalagay yung PowerPoint presentation? Kunwari, this one. Pwede kayo magdagdag dito ng ng PowerPoint presentation. Dito nyo ilagay. Ilagay nyo dito sa links. Yung PowerPoint presentation nyo, ilagay nyo sa Google Drive, tapos i-link nyo dito. So, but we will not do that because it is more advanced na po siya. Pero i-discuss ko siya sa inyo sa last day para mga advanced additional features. Pero kung kaya nyo gawin ngayon, okay lang naman. Pero hindi ko sinasuggest yan ngayon kasi since beginner pa lang po kayo, wag na muna nating i-attempt yung mga mabibigat na activities. Kasi dito kahit ano pwede nyong ilagay. Kahit animation pwede nyong ilagay, no? So dalawa lang muna ang gagawin natin, maglagay lang ng picture at saka maglagay ng video. Okay? So that will be your sige, wala pa lang naman. So that will be your books, no? So mayroon na kayong books dito. So bali, 3 books ang gagawin niyo kung 3 learning content, no? So pag click niyo yung book niyan, mayroon na siyang 2 lesson, lesson 1 and lesson 2. Okay. Sige, question. Sir, yung bawat book po dapat may at least isang video at isa pong picture. Yes po, ma'am. Yes po. Okay po. Opo. Kung may 3 kang gagawing book, di dapat 3 ang video, 3 ang picture. Opo. Okay po. Opo. Thank you. Pero kung gusto niyo dagdagan pa ng mas marami, mas maganda. Kasi kung yan na ang gagamitin niyo sa school, damihan niyo na. Kumpletuhin niyo na para wala kayong problema, di ba? Anyway, pasabi ko nga, pagkatapos ng training, pwede nyo i-back up yung ginawa nyo, i-move nyo na lang sa mga gagamitin yung website. Okay? Okay po. Okay po. Other question po? Sige. So, I suggest na you have your technical support during this time. May mga technical support dapat kayo kasi kung mahina kayo sa computer, kailangan nyo ng tutulong sa inyo. Wala pong problema yan. Basta yung idea sa inyo. Okay po? Sir, question, sir. Sige, sir. Question. Per learning outcome, isang book. Depende, sir, kung ilang learning content. Sabi ko na nga sa inyo kanina, may mga learning outcome na may 8 learning content. So, dapat 8 books ang gagawin nyo dyan. Pero since limited ang oras natin, at least 3 books lang muna ang gawin niyo ngayon. Okay, sir. Thank you. Okay po. Ipagpatuloy nyo na lang yan pag magte-training na, magkakandak na kayo ng training. Okay? Other questions? Wala na po ba? Okay, sige, let us continue. So, ngayon, hanggang dito na lang muna natin. Hindi ko muna ubusin yung lesson 3. By the way, nakalimutan ko pala, after nyo makapag-create ng books, paki-print screen ulit i-print screen si lesson 1. Print screen para mayroon tayong ebidensya. Then, lesson 2. I-print screen. Including the links, by the way. Yung link ng lesson 1 at saka link ng lesson 2, ng book 1, ng book 2, ng book 3, i-paste po ninyo para mayroon kayong ebidensya na ginawa nyo talaga yun. Okay? So, ito yung link ng lesson 1. I-paste po ninyo dito yung link. Then, i-paste yung link ng lesson 2. Link ng lesson. Then, ipadala ulit sa akin doon sa submission bin.
So that is task number 5. Then, pag na-save na po, ipadala dito sa submission bin ng adding task, adding resources. Okay. So, hanggang dito muna tayo. Bukas ko na i-discuss yung URL, adding file, adding assignment, setting up form adding this. Okay. Pero kung kaya nyo nang gawin yan, pwede nyo nang umpisahan ngayon. Yung mga magagaling sa computer. Walang problema. But hanggang dito muna tayo. Okay? So, this will be your activity today. And ang ebidensya, pag tinignan ko dapat yung development site niyo, dapat mayroon na yung laman. Okay po? So, nakita ko si LO3. Kanino ba tong LO3? Mayroon na siyang unang nagawa. Kaya lang wala siyang ebidensya. Okay? So, dapat ang itsura ng website ay ng development site nyo ay ganito na. Mayroon ng books. So, at least 3 books. Okay? Kaya ba siyang gawin ngayong maghapon? Plus yung mga backlogs ninyo kahapon na technology plan at saka study guide. Marami pa po ang hindi gumagawa ng study guide at technology plan. Okay? So, make sure na gagawin po natin kasi bukas another activities na naman. Ano? And another activities, and another activities, and closing. No? Graduation day. Okay po, question before we end this webinar. May question tabi ako, Sir. Sir. Okay, Sir Ato. Sir Ato. Sige, sir. Actually, kaya, based on my previous readings, nagkagawa na ako ki Nan. Na ang adaptable digi sa area mi is blended offline. Okay, sir. Kasi dahil man na gadget and equipments na araw kayo ni sa mga aki. Okay po, sir. So, ito ang gigibuhan ko. Ngayon, ang tanong ko, digdi sa mga task na ini na pig-discuss mo tabi, although blended offline, kay puhan ko pa rin gibuhan. Yes, sir. Kasi sayang naman ang certificate mo, sir. Kasi kailangan mo yan doon sa Certificate of Program Recognition as basis na pero capable ka, sir, doon. Okay. Duman sa isa-submit ko sa PO, mababago kasi blended offline ang gigibuhan. Oo, sir. Gagawa so, ka usually, ng ang training. mangyayari digi sa Muya is gagawa ka, sir, ng technology plan na pang-offline. Yes, sir. Ah. At saka ito, sir, ganito, sir. Di ba pagkatapos mo ng nito is mag-backup kayo. Yung backup ninyo, mayroong apps kasi na yung backup nyo, pwede mong gawing offline. I-upload mo yan sa mga student mo. Itong LMS mo, pag kinapi ng student mo yung backup, ma-access nila yan sa cellphone nila kahit wala silang internet. Kukopyahan lang nila yung backup. Pwede nila yun ma-access. Kaya lang, hindi sila pwede mag-quiz doon kasi syempre hindi mo makukuha yung score. Pero yung materials, pwede mo na, sir, yun kasi interactive na yun, sir. Kung anong itsura nito, yun din ang pwedeng ma-access ng students. Kaya magagamit mo, sir, yung backup mo. Pag natapos mo yung content nito, pwede mo siyang gamitin. And for the near future, sir, near future ng training, ng mga training. Kasi hindi naman habang buhay na offline tayo, sir. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Question pa po? Any other clarifications? Okay. So, after this webinar, ipopost ko po itong video na to sa LMS natin para to review, para gawin natin guide. Okay po. Question po ba? Another questions? Clarifications? Sir Jo. Sir. Sige po. Sir Erwin. Sir, dapat po bang tapusin sa gabos ng mga unit test, yung mga quiz, bago mag-proceed sa mga susunod na task? Probably, sir, kasi hindi ka, sir, may issue ng certificate of completion kung hindi mo matatapos yung mga quiz. Actually, sir, simultaneous na ninyo yan nagagawin. Kumbaga, pwede na. sabay-sabay na po yan habang nagki-quiz ka, nagagawa ka ng activities. Kaya. Sige, sir. Salamat, sir. Okay. So, kung makikita po ninyo, ang LMS natin ngayon ay naka-open na wala na yung mga restriction. Okay, sir. Sige, sir. Question. Yung lang kay Sir Ato, parehas din kasi kami sa ISMAO. So, second motion lang ako kasi offline blended ang namin sa ISMAO din. Yes, sir. Yung But, sige, sir.
itong ginagawa namin na ngayon, dapat kumbaga pattern dito na ma-comply na lang muna namin, then panibago kami magsasubmit ng para sa offline blended. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir. Pero if I were you, gawin nyo itong ano, kasi hindi lang naman ngayon ito gagamitin, di ba? Time will come na magagamit nyo sa ibang training. Oh. Malay mo, sa ibang location ka naman magkaroon ng training na possibly ang online, at least may resources ka nang pwedeng gagamitin. Okay. Okay, sir. Ano ko lang kasi Okay po. probably parati kasi nandito sa TV ang ano ko operation, so wala diyan talagang ano online activity. Yes, sir. Actually, hindi naman talaga requirement na ginawa nyo dito na isusubmit nyo sa PO Albay. This is a training. Some activities here are not required to submit, but this is for your personal use, for your training center, for your school. Doon nyo po siya i-apply. Yung ang alam ko lang na isusubmit nyo sa PO Albay pag nag-apply kayo ng Certificate of Program Recognition is the study guide at saka yung technology plan. Yun lang naman. The rest is sa school na po yan. Resources na po yan ng school. Ano? Opo. Okay Sir, po. kung ganito kasi siyempre ma-submit kami, ma-comply namin itong training, then magkaiba yung isasubmit namin doon sa study guide sa technology plan. Iba din yun ang isasubmit namin. Yes sir, kasi mag-i-edit kayo ng technology plan na offline. Kasi dito ang gagawin ninyong technology plan dito, it's either pure e-learning or blended. Kasi gagamitin nyo itong LMS na to para mag-jive sa dito. So kung gagawin nyo naman, gagawa kayo ng offline, magre-revise kayo nun, gawin nyo siyang offline version. Kaya lang, ang problem naman sa offline is how will you distribute the videos at saka yung mga digital media? Kasi it's either through USB or through social media platform. Pwede rin siyang ganun. Although offline siya, pwede mo siyang i-distribute din sa student nyo via mobile phone or via USB or via CD or via DVD. Sir. Okay, so siguro, wala na bang question? Sige, para mag-start na tayo ng gagawin natin ngayon, maghabol ng backlogs and continue yung activities. So with this juncture, we will end our webinar today. I just would like to remind tomorrow, Ma'am Obligacion, you will be the one who will give the opening prayer. Tomorrow we will have another webinar at 9 a.m. The same, I will post the link. Ang link po pala ay nandito sa, ito po yung link bukas sa mali. Ito pala. Ito po yung link bukas sa day 3. Day 3. So ito po yung link tomorrow, paki-save na lang sa cellphone niyo or sa computer. 9 o'clock tomorrow, we will be having our next webinar on the day 3. Tomorrow po, ang i-discuss ko naman sa inyo, yung continuation ng lesson ng Unit 3 at saka Unit 4. So, Unit 3 at saka Unit 4 bukas, continuation. So, thank you very much po sa inyong lahat. So, good luck sa atin. Wag ma-discourage. Ika nga, sabi nga ni Ma'am Burches, never give up. Okay? Si Ma'am Burches din ay nag-conduct din ng training na ganito. So, wag tayo mag-give up. Nandiyan nga si Ma'am Ranieses, si Ma'am Obligacion, hindi pa nag-give up. Si Sir Montalegre, hindi pa nag-give up. Ibig sabihin, kayo rin yung iba, hindi rin mag-give up. Kayang-kaya natin yan. So, kung nahirapan kayo sa pag-navigate dito, you ask assistance from any IT support, na naman pong problema, kung may tutulong, basta yung idea ay sa inyo, and kayo po ang mag-quiz. Baka yung IT support nyo na ang mag-quiz. Okay po. Sige, so salamat po. Thank you. Salamat. See you tomorrow. Thank you po. Salamat po. Thank you. So, I will stop the recording. Thank you very much.